Now, pagtayo at pagtindig ay mayroong pagkakaiba. Pag sinabing pagtayo, ito'y tumutukoy sa ating kalagayan. At kapag sinabi nating pagtindig, ito'y tumutukoy sa ating katuwiran, sa ating paninindigan. Maraming tao ang tumatayo, ngunit hindi tamang tindig. At marami ring naninindigan na walang anumang batayan ng kanyang kinatatayuan. Tulad halimbawa sa rally. Maraming sumasama sa rally na hindi na alam kung ano ang kanilang prinsipyo. Naninindigan sila sa rally pero hindi na alam kung ano yung kanilang tinatayuan. At marami rin mga taong tumatayo sa kanilang kalagayan pero walang paninindigan. Nais ko kayong hamunin ngayong gabi sa hamon ng Panginoon mula sa kanyang salita na tayo dapat matutong tumayong matatag kay Kristo. Matuto tayong tumayo ng matatag kay Kristo. Ang ating pong bubuksan na Biblia o bahagi ng Biblia ngayon ay Colosas 2. Ito pong aklat ng Colosas ay mga paalala sa mga mananampalataya na tumayong maigi sa kanilang buhay pananampalataya upang huwag silang mahulog sa isang bitag ng kasalanan at kailangan nilang manindigan sa kanilang mga natutunan. Kaya bilang mga Kristiyano, Colosas 2 verses 6 to 7 ay isa lamang sa mga utos na kung ating pangahawakan, ito'y ating sundin, matitiyak na ang ating buhay ay matibay na makapanindigan sa pananampalataya. Now, gusto kong basahin Colosas 2, versikulo 6 at 7. Ganito ang sabi. Kaya kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakauga at nakatayo sa Kanya, na sumasagana sa pasasalamat. Ito po ay isang utos sa atin na tayo tumayong matatag kay Kristo. Bago lahat tayo muna humingi ng panalangin, humingi tayo tulong sa ating Diyos. Panginoon, alam po ninyo, pati ninyo, na marami pong mga taong naniniwala at tumatayong kilala nila si Kristo, ngunit nasaan po ang panindigan, paano ito nakikita? At marami rin po mga taong naninindigan sa kanilang paniniwala, ngunit wala pong tiyak na kinakatayuan. Ngunit ang salita nyo ngayong gabi ay magtuturo sa amin kung sino po dapat naming tayuan na aming pong panindigan sa aming pananampalataya. Kaya tulungan nyo kami, bigyan nyo kami ng unawa ng inyong mga salita at makita namin ang aming sarili kung saan kami tumatayo at kung kami man ay nanindigan dito. So, aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Na paano tayo makapagpanindigan ng matibay sa ating pananampalataya? Mayroong tatlong paraan ayon dito sa ating teksto. Babasahin ko muli upang tignan natin isa-isa ang tatlong paraan ng katiyakan katiyakang tibay ng pananampalatayang tinitindigan. Ang sabi po, kaya kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakauga at nakatayo sa Kanya, at matibay na sumasagana sa pasasalamat. Una po, sa tatlong paraan ng pagtayo kong manindigan sa pananampalataya ay ito. Lumakad tayong kaisa ni Kristo. Nasubukan niyo na bang lumakad na kaisa ni Kristo? Ano po ang ibig sabihin niya? Now, ang paglakad dito
na kaisa kay Kristo ay tinutulan sa lakad ng dalawang ikakasal. Babae at lalaki na sila ay lumalakad sa aisles upang sila ay dumako sa altar at sila ay magpapakasal. Ang sabi po sa Amos, kung atin mo nang titignan, ang Amos 3:3, ganito ang sabi. Makakalakad ba ang dalawa na magkasama malibang sila'y mayroong ginawang ibanan? Ang sabi po dyan, makakalakad ba ang dalawa na magkasama kung sila'y nagkakasundo? Natural. Kung sila po ay may tipanan, mayroong kasunduan, makakalakad sila. Ito ang sinasabi dito sa ating unang paraan kung paano tayong tumayong matatag sa ating panindigan, ay dapat kaisa tayong lumalakad kay Kristo. Na mayroon pong dalawang paglakad kay Kristo. Una ay ang maling paglakad, at ikalawa ay ang tamang paglakad kay Kristo. Ang una pong paglakad o maling paglakad kay Kristo ay ganito po ang pangyayari. Marahil kilala mo siya, si Kristo, at akala mo lumalakad ka sa Kanya, pero ano to, hindi Kanya kilala. Ilan sa atin dito ang hindi nakilala kay Kristo? Lahat kilala natin si Kristo? Kilala niyo ba si Jesus? Okay. Pero ang tanong, kilala ba kayo ni Kristo? Hindi tayo pwedeng lumakad kay Kristo na tayo lang nakakilala sa Kanya at siya hindi nakakilala sa akin. Sinong babae magpapakasal sa akin na hindi niya ako kilala? Ganito po ang sabi sa banal na kasulatan, John 10:27-28. Ang sabi ng Panginoon, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala. At sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at di sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Now dito, ang sabi ng Panginoon, kilala ko ang aking mga tupa. Ano po yung sabihin nun? Kilala ko ang mga taong sumasampalataya sa akin sapagkat sila ay sumusunod sa aking tinig. Hindi sila sumusunod sa tinig ng ibang tao, hindi sila sumusunod sa tinig ng pastor, hindi sila sumusunod sa tinig ng pare o ng obispo o ng papa, kundi sa tinig ni Kristo. At yun ang kilala ng Panginoon. At ang sino mang kilala ng Panginoon, Kanya itong binibigyan ng buhay na walang hanggan. Yung bang pastor, makapagbibigay ba sa inyo ng buhay na walang hanggan? Hindi. Yung bang pare, makapagbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan? Yung papa, makapagbibigay ba sa inyo ng buhay na walang hanggan? Hindi. Sino lamang? Si Kristo. At kilala ni Kristo kung sino ang Kanyang tupa. Kaya ang tanong ko, maring kilala niyo si Kristo, kayo ba kilala niya? Hindi tayo pwedeng makiisang lumakad kay Kristo kung di natin kilala si Kristo. Maring kilala natin si Kristo, kung maring kilala mo si Kristo, tulad ng kanyang sinabi, Matthew 15, verse 7-8. Okay, basahin natin. Paki-share doon sa mga walang Bible para makita nila na hindi ito gawa-gawa ng nangangaral, kundi ito ay mula mismo sa salita ng Diyos. Mateo 15, versikulo 7 hanggang 8. Ganito ang sabi, kayong mga mapagkunwari, tama ang ipinapahayag ni Isaias tungkol sa inyo nang sabihin niya, iginagala ako ng bayan ito sa kanilang mga nguso, sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Napakarami pong tao sa ating panahon at sa buong mundo na kumikilala kay Kristo sa nguso lamang pero wala sa puso. Sapagkat ang totoong pagkilala kay Kristo ay dapat nasa puso at hindi sa nguso. Naniniwala ko kay Jesus, kilala ko si Jesus. O si Jesus ang namatay sa krus, si Jesus ang tagapagligtas, si Jesus ang aking Panginoon. Pero kung Panginoon mo siya, bakit hanggang ngayon hindi mo siya sinusunod? Maring kilala mo siya, pero sa nguso lamang. Kaya,
Hindi ka maaaring lumakad kay Kristo na kaisa niya kung hindi ka niya kilala. Maaaring kilala mo lamang siya. Sapagkat sa bandang huli, sa pagdating ng Panginoon, ganito ang kanyang sasabihin sa mga taong kumikilala kay Kristo sa luso, ngunit hindi sa puso. Ang sabi sa Matthew 7:21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Now, ang sabi ko dyan, napakalinaw, hindi lahat na tumatawag na Lord, Lord kay Jesus Christ ay pagbubuksan ng langit. At sasabihin ng Panginoon sa verse 23, at kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Sa simula pa lamang na kumikilala ka kay Jesus, na akala mo kilala ka niya, pero totoo, hindi ka kilala kay Jesus. Kailanman hindi ko kayo kilala, ang sabi ng Panginoon. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ang hindi pala pagkilala kay Jesus sa puso, ito po'y paggawa ng kasamaan. Sapagkat maraming pong taong relihiyoso na kilala sa Jesus, pero ang kanilang mga gawa, taliwas sa kalooban ni Jesus. Kaya yan ay manggagawa ng kasamaan. Kaya di lahat po pwedeng lumakad kaysa ni Kristo. Yung po yung mali na paniniwala. Sa puso, pero wala sa puso. Pero mayroon pong tamang paglakad kaysa kay Kristo. Ano po yun? Tingnan natin. John 1:12. Sa John 1:12, ano pong pagkakasabi? Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Nakita niyo? Sino man daw sumampalataya at tumanggap sa pangalan ni Jesus ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Pero sabi ng maraming tao, lahat tayo anak ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Oo, lahat ng tao ay anak ng Diyos sa paglikha, sapagkat lahat tayo inilikha ng Diyos. Pero pagdating po sa pagiging anak ng Diyos na patungo sa kalangitan, si Jesus lamang ang nagbibigay ng karapatan. Kaya sabi nito, sino man tumanggap at sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Na kapag sinampalatayanan mo si Kristo na iyong tagapagligtas lamang, walang iba, walang simbahan, walang relihiyon, si Kristo lamang, sapagkat si Kristo lamang ang namatay sa krus, at hindi ang simbahan ang namatay sa krus, ang nagdanak ng dugo. Yan tinuturo ng marami ngayon na kapag ikaw kasapi sa isang iglesia, ligtas ka. Mali, sapagkat ang tagapagligtas natin at makapagliligtas sa iyo ay ang Panginoong Kristo na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Nakita nyo? Ito po yung tamang pagkakaroon ng relasyon kay Kristo. Tumatanggap at sumasampalataya sa Kanyang pangalan na siya lamang ang tanging tagapagligtas. At siya lamang ang daan patungo sa langit. Pero may araw na yun, kung pagsalan ka ng pinto sa langit, ay may magbubukas ng bintana. Sino daw magbubukas ng bintana? Kasinungalingan po yung Satanas. Wala pong ganun puro sa Biblia. Isa lamang po ang daan patungo sa langit. Ito ay ang Panginoong Kristo. Hindi si Maria namatay sa krus. Hindi siya mapako sa krus. Hindi siya namatay at nalibing at muling nabuhay sa pangatlong araw. Hindi kailanman nag-resurrect. Tanging si Kristo lamang. Ngayon, kung ito'y sinampalatayanan mo, tanging si Jesus lamang ang iyong kaligtasan at hindi ang iyong mabubuting gawa, hindi ang iyong pagsampi sa relihiyon, kasi siya lamang ay tiyak na mayroon kang kaugnayan sa Kanya. Kaisa ka niya. Kaisa ka ng ating Panginoon. Maaari ka nang lumakad. Ngayon, kung sinasabi mong ikaw ay kumikilala kay Jesus at Panginoon mong Panginoon, Jesus,
tsaka natin sumusunod ka sa kanyang kalooban. Ano bang kalooban ni Jesus? Na marami tayong makikita sa Biblia. Kalooban ng Panginoon, Jesus, huwag tayo sumamba sa Diyos-Diyosan. Kalooban ng Panginoon Jesus, talikuran mo ang iyong kasalanan ginagawa ngayon. Kalooban ng Panginoon Jesus, humiwalay ka sa karumihan ng sanlibutan. Ngayon kung sinasabi kong Panginoon mo ang Panginoon Jesus, ang sabi ng Panginoon mismo sa kanyang salita, sa mga taong nagsasabing Panginoon kita, Panginoon Jesus, Lucas 6:46. Ano po ang sabi? Pakibasa po ang Lucas 6:46. Sino pong nandiyan? Luke chapter 6 verse 46. But why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say? Ano po sa Tagalog? Pakibasa po sa Tagalog. Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Diba nyo? Ang dami pong tumatawag na Lord, Lord kay Jesus, pero sariwa ang kanilang ginagawa sa buhay. Iba yung kanilang sinasampalatayanan, iba yung sinasamba nila, ibang paraan ng pagsamba, ibang pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya di lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon, may pagbubuksan ng langit. Kundi tanging yun lamang sumusunod sa kalooban ng Ama. Why do you call me Lord, Lord, and yet you do not obey me? Sinasabi niyo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi kayo sumusunod sa akin. Iba yung Panginoon ninyo. Pag-araw ng Lunes hanggang Sabado, iba yung ginagawa ninyo kaysa sa inyong paniniwala pagka-araw ng pagsamba. Diba? Ngayon, kung ikaw at si Jesus ay nagkaisa, dahil ikaw kumikilala ka kay Jesus na siya lamang ang Panginoon mo, tagapagligtas mo, namatay sa krus para sa kasalanan mo, at sinampalatayan mo yung kayo ay nagkakaisa. So therefore, pwede na kayo gumakan tulad ng ikakasal. Bakit? Bakit ikinakasal ang lalaki at babae? Pagka sila ba yung nagkakilala, uy, pangalan ko si Mario, ikaw si Maria, okay, kasal tayo. Ganun ba yun? Hindi. Kailangan mo nang magkakilala mo na sila matagal. Hanggang magkaroon sila ng pagtitiwala sa isa't isa. Hanggang mabuo ang kanilang relasyon at magkakaroon sila ng commitment sa isa't isa. Till death do us part. Kaya lumalakad sila ngayon sa isang commitment. Ng commitment ito ay hindi maaaring putulin ng sino mang tao. Walang sino mang maaaring magpaghiwalay sa pinagkaisa ng Diyos. So mga tweet, tulad nating sumasampalataya kay Kristo, kapag tayo kaisa ni Kristo, mayroon tayong commitment sa isa't isa. Si Kristo may commitment sa iyo, ako may commitment din kay Kristo. Mayroon tayong commitment. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 6:19-20, ito yung commitment na sinasabi ni Paul sa atin, mga nagsasabing Kristiyano, kay Kristo. Ito yung commitment ni Kristo at commitment dapat natin. Sabi sa 1 Corinthians 6:19-20, O hindi pa ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. Dahil tinitirhan na tayo ng Diyos kapag tayo ay tumanggap kay Kristo. Na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili. Sapagkat itong commitment ng Panginoon sa iyo, kayo'y binili sa isang mahalaga. Ano yung mahalagang yun? Ng dugo. Ang commitment naman natin ngayon kay Kristo, luwalatin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Hindi lamang sa salita, praise the Lord, hallelujah. No, pati katawan mo. Anong ginagawa mo dyan sa sugalan? Anong ginagawa mo dyan sa inuman? Anong ginagawa mo dyan sa daldalan? Kung araw ng Sunday, dapat i-commit mo ang iyong sarili sa Kanya. Dahil si Kristo, nag-commit din ang Kanyang sarili sa iyo. Kaya dapat mayroong commitment ang isa't isa. Kaya kung tayo po ay lumalakad kaisa kay Kristo, mayroon tayong kasiguruhan dahil ako'y sumampalataya sa Kanya at ako'y Kanyang kinamatayan. At kami may kasunduan.
Na habang ako'y nabubuhay, kay Kristo ako. Kaya ito yung tamang paglakad kaisa ni Kristo. Ngayon, kung ikaw ay lumalakad ng kaisa ni Kristo dahil mayroon kang tamang relasyon kay Kristo, hindi tamang relihiyon, kundi relasyon, ikalawa, paraan. Para makapanindigan, verse 7 sa ating text, tumayo tayong kaisa ni Kristo. Kaisa ni Kristo. Now, tingnan niyo ulit ang picture ng mag-asawa. Ngayon, ang lalaki at babae, sila ay naglumakad sa kanilang commitment patungo sa altar upang sila ay magpakasal. Ngayon, ang lalaki at babae, pagkatapos magkasal, anong gagawin nila? Sila ba ay makikipag-nobyo pa? Makikisama sa ibang lalaki o kung ang babae at ang lalaki sa ibang babae? Hindi po. Committed ka na sa isa't isa. Kaya dapat tumayo kang kaisa ni Kristo. Now, ang pagtayo rito ay tinutulad sa isang punong nakaugat na mabuti. Basahin natin Colossus 2:7 sa ating text. Paano tumayo na kaisa ni Kristo? Ang sabi dyan sa verse 7, na nakaugat at nakatayo sa Kanya. Nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya. Now, ito pong ating relasyon kay Kristo, kapag tayo po ay tumayo tayo bilang Kristiyano, tumayo tayo dahil taglay natin ang pangalan ni Kristo, kaya nga tinawag na Kristiyano eh. Hindi ka pwedeng sabihin Kristiyano tapos doon ka sa reliyong sumasamba. Hindi Kristiyano yun. Alagad ka ng simbahan. Alagad ka ng reliyon, hindi ka alagad ni Kristo. Sapagkat ang alagad ni Kristo, tumatayo kay Kristo. At nakaugat kay Kristo. Kaya ito po yung relasyon ni Kristo, mananampalataya, inalintulad sa isang malaking puno. Now, tignan natin isang picture, malaking puno sa Jeremiah. Jeremiah chapter 17, verse 8. Jeremiah 17, verse 8, ganito po ang sabi. Sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis. At hindi natatakot kapag dumarating ang init. Bakit? Sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pangunguna. Ang buhay daw ng isang Kristiyano na kaisa ni Kristo lumalakad at ngayon ay kaisang tumatayo kay Kristo ay tulad sa isang puno. Kung nakakita kayo ng punong malalaki at malapay ang mga sanga at dahon makapal, asahan ninyo kung gaano kalapay yung kanyang sanga, ganon din kahaba yung kanyang ugat. Ganon din, kaya ang punong yun hindi basta-basta nangugat dahil siya ay nangungugat ng napakalalim. Yung buhay Kristiyano natin nakadepende sa ating ugat kay Kristo. Yung ating relasyon kay Kristo. Yung ating pagtayo kay Kristo. Hindi sa ating salita. 10 years na akong Kristiyano, 20 taon na akong Kristiyano, pero nasaan ang buhay mo? Konting problema, reklamo ka, tumbagan. Para kang isang puno na walang ugat, na konting hangin, bugag. Samantalang kahit na maliit na puno, pero ang ugat niya ay talagang nanunood doon sa tabi ng ilog, kung saan yung basa, kumukuha siya ng sustansya. Ganun ang isang Kristiyano, naghahanap palagi ng malalim na kaunawaan ng salita hanggang tumibay siyang tumatayo kay Kristo. Matibay siyang tumatay o hindi nakikipagkompromiso ano man ang dumating na problema sa buhay. Kaya ang puno po ay nakadepende sa kanyang mga ugat. Ang Kristyanismo ay nakadepende sa lalim ng kanyang pagkakilala kay Kristo. Kung hindi nyo kilala si Kristo sa pangalan lamang, sa petsa ng kanyang kaarawan, bagamat hindi yung totoo,
At sa araw din ng kanyang kamatayan, mga kapatid, sa Bisaya pa, takhaw ang imong pagtuo. Sa Tagalog, ampaw ang iyong paniniwala. Yan ay paniniwala lamang sa nguso, pero wala sa puso. Dahil hindi nakaugat ang mga salita at aral ni Kristo sa iyong buhay. Alam natin na sa ating buhay Kristiyano, hindi lahat ng ating lakad, hindi lahat ng ating pagtayo bilang Kristiyano ay mabuti. Laging may problema at hindi yan maiwasan sapagkat ang problema, ginagamit ng Diyos yan upang ang ating ugat ay lumayo pa, lumalim pa. Dahil habang may problema, lalo tayong kumakapit. Lalo tayong nag-aaral ng salita ng Panginoon. Na paano mapatibay ang ating panampalataya, ang ugat ng ating paniniwala kay Jesus. Paano? Paano? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pananampalataya. Yun ang atin natin ng kay Pastor Oli. Ang isang taong tumitibay Kristo, siya ay taong may pananampalataya. At paano napapatibay ang ating pananampalataya? Paano? Romans 10:17, ano sabi mo? Ang pananampalataya ay dumarating. Ibig sabihin, parating ng parating. Tumitibay sa pamagitan ng pakikinig ng salita ni Kristo. Ngayon, kung hindi kayo nakikinig ng salita ni Kristo, na alam naman natin, ang salita ni Kristo ay talagang ipinapangaral sa araw ni Kristo, sa araw ng Panginoon, Lord's Day, Sunday. Diba paano kayo sasabihin malago kayo? Kaya hanggang nguso lang ang inyong pagkakilala kay Kristo. Hanggang nguso lamang. Kaya nga, dapat lumalago tayo sa turo ng Panginoon. Basahin natin yung ating text again. Colossians 2:7. Nang sabi dyan, verse 6, ating basahin, verse 6 and 7. Kaya kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa panampalataya gaya ng itinuturo sa inyo. Tumitibay ka sa panampalataya gaya ng itinuturo sa inyo. Tulad ngayon, sa araw natin ngayon. Masasabi mo bang kulang ang iyong paniniwala kay Kristo? Masasabi mo talaga gananin mo, hindi sapat yung iyong pagkakilala kay Kristo. Marinuso lang. Pero may nakita mo na hindi mo na yung sapat, abay lumalago ka. Umaasenso ngayon ang pagkakaalam mo. Ang sabi niya, na sumasagana sa pasasalamat. Now, paano mapapatibay ang pananampalataya? Nakita natin doon sa pamagitan ng itinuturo. At ano yung dalawa? Sa huling-huli? Sa pamagitan ng pasasalamat. Kayo ba nagpapasalamat kapag kayo tumanggap ng pera? Kayo ba nagpapasalamat kapag kayo tumanggap kayo ng kagalingan sa karamdaman? Saan kayo nagpapasalamat? Salamat sa portal. Wala naman. No. Kaya ganyan. Salamat na lamang sa Bible book. Nawala yung anak ko. Pero alam niyo ba, lahat yung kasangkapan lang? At ang Panginoon, ang Diyos, ang siya nagbibigay ng karunungan sa tao para gumawa ng bisolvon. Sino ang pinagmumulo ng karunungan? Nagagawa ba natin ito salamat sa Diyos kapag ka ikaw ay gumaling sa iyong sipon? Hindi natin naalala yun. Hindi natin naalala yun. Ay, naku, salamat na lang, swerte. Wala na sipon ko. Talagang sipon ko talaga sipon na yan. Alam niyo ba? Sinasadya minsan ng Panginoon, ay sabi ko sinasadya talaga, kasama sa kanyang kompetensya na tayo magkaroon ng iba't ibang makaramdaman para matuto tayong tumingala na sa Diyos na dumula ang kagalingan. Kailangan natin yung pasasalamat. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Thessalonian, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, huwag kayong tumigil sa pananalangin at pasasalamat sapagkat itong kalooban ng Diyos kay Kristo para sa inyo. Sa mga tweet, kapag tayo po ay nagpapasalamat lagi, anumang gaano makaliit, gaano makalaki nating natatanggap na kabutihan, alam nating tinagmula sa Diyos, ang Diyos ay naluluwalhati at tayo ay tumitibay sa ating pananampalataya.
Subukan nyo, huwag kayong magpasalamat anumang dumating sa inyo. Ang unang-unang manig sa bibig ninyo, puro si reklamo. Diba? Puro si reklamo. Pag hindi tayo nasanay magpasalamat, puro si reklamo. Tulad lang, kung hindi na tayo nasanay na humingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan, wala. Self-righteous tayo. Tingin natin tayo yung tama, sila mali. Ganun din yun eh. Pag hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay, na bagamat itong kanyang kalooban kay Kristo para sa atin, eh hindi tayo lumalago sa ating pananampalataya. Hindi tayo tumatayong kaisa ni Kristo. Dapat ang puno laging umuunat ng kanyang ugat upang maghanap ng basa. Di ba, ugat? Kaya mahaba yung ugat dahil hinahabol niya kung saan yung malamig. Yung basa, yung tubig para makapalipsip siya ng sustansya para sa kanyang buong katawan. Ganon din tayo, dapat lumalalim tayo sa kaalaman ng salita ng Diyos. Hindi sapat yung, kilala ko na yan. Eh, sabi ng Panginoon sa Matthew 5:15, 18, tama sinabi ni Isaias sa mga tao ito. Mapagkunwari, sila ay nagpapasalamat sa kanilang mga labi, pero ang puso nila ay napakalayo sa akin. Napakalayo. So, paano kung tumayong matatag kay Kristo? Una, anong paraan? Lumakad tayong kaysa ni Kristo. Na hindi ka makakalakad hanggang hindi ka muna nagkaroon ng relasyon kay Kristo. At kapag may relasyon ka na, lalakad kayo, may commitment. Ikalawa, tumayo tayo kaysa ni Kristo. Lagi tayong nasa panig ni Kristo. Ano bang sabihin ng mundo? Nasa panig tayo kay Kristo. Maalala ko yung tinuruan ni Brother Perry sa Pasay nung araw. Kristiyano na raw sila dahil Bible study palagi. Eh yung babae ron kaaway niya yung kapitbahay. Sabi niya, Lord, sabi ka, hubarin ko rin pa yung Kristiyano ko. Labanan ko lang ito. Meron ganyan Kristiyano eh. Pagka nabibiti na, naalangalan yung kanyang buhay, wala siyang tatanggaping biyaya dahil Kristiyano siya, sasabihin niya, hindi mo Kristiyano, nakikisama lang ako doon. Nakikiupo lang ako doon, pero hindi ako niwala doon. Kasi ang mga sinaulo doon. Minsan naman kinakontrovisyon natin, dapat tumatayo tayo na kaysa ni Kristo. Dahil si Kristo tumayong kaysa mo hanggang siya'y mamatay sa krus. At muli siyang mabuhay para sa iyo. Nang sa ganoon, magkaroon ka ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Dahil kung walang resurrection, walang buhay na walang hanggan. Dahil ikatlo, ang tumayong matatag kay Kristo, ikatlo, dapat kayong tumibay kaysa ni Kristo. Tumibay kaysa ni Kristo. At alam natin ang tibay ay sa pamagitan ng aral at pasasalamat. Kaya, ano po ang dapat nating matutunan dito? Ano nais kong sabihin sa inyo bilang leksyon o paglalapat ngayong gabi? Nais kong maglapat ng ating napag-aralan sa mga tanong. Unang tanong. Maring ikaw ang kinakausap dito. Ikaw ba ay may tamang kaugnayan kay Kristo? Isang diretsang salita, ikaw ba ay Kristiyano na? Anong klaseng Kristiyano? Kristiyano sa muso? O Kristiyano sa puso? Naroon natin, ang pagiging Kristiyano sa puso, hindi lamang nagsasalita tayo ay mananampalataya, kundi tinatanggap natin si Jesus at sinasampalataya ang kanyang pangalan upang matanggap natin ang karapatan na magiging anak ng Diyos. Kaya ito ba ay may tamang kaugnayan kay Kristo? Kilala mo na ba siya bilang iyong tagapagligtas at iyong Panginoon sa buhay? Marahil sinabi mong si Kristo na lang ang iyong tagapagligtas, pero kumusta ang buhay mo? Sinusunod mo ba siya bilang Panginoon? Sino sinusunod mo?
ang dikta pa rin ng kasalanan? Sinusunod mo dahil may pakinabang sa kasalanan? At hindi mo sinusunod si Kristo dahil wala kang nakikitang pakinabang? Ang tinitignan natin ay ang pakinabang sa mundo nito, pero hindi mo nakikita ang pakinabang mo sa kabilang buhay mo, wala hanggan. Yun ang pinakamahalaga. Pero tanong ko nga, pakilala pa sa kanya mula sa puso o sa muso lang? Dahil puso na yun yan. Puso na yun yan. Ngayon, kung hindi pakilala talaga ang Panginoon, isang personal na relasyon, huwag mong patagalin. Dahil sabi sa 2 Corinthians 6 verse 2, ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi mamaya, hindi bukas, sapagkat walang nakakaalam anong mangyayari sa atin mamaya. Huwag mo nang patagalin. Hindi ko may hawak ng buhay. At hindi mo alam ang takbo ng iyong buhay. Kailangan magkaroon ka ng isang katiyakang relasyon sa Kanya. Sumampalataya ka sa Panginoon na siya lamang ang tagapagligtas at siya lamang makapagliligtas sa iyo at talikuran mo lahat ng iyong kasalanan. Hanggat nasa kasalanan ka, wala tayong katiyakan na ikaw ay isang Kristiyano. Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan, kung ikaw ay kay Kristo, wala na ang mga dating buhay. Wala na ang pagbublog sa kasalanan. Ngayon naman sa mga mananampalataya, kumusta naman ang inyong pagiging Kristiyano? Nakatayo pa ba? Naisatabi mo ba kanina dahil may kausap ka, nagalit ka? O hindi pa muna dahil hindi ka kikita kung hindi ka muna magbubad ng pagkakristyano. Makipagkompromiso ka muna. Kumusta na pagiging Kristiyano mo? Nakatayo pa ba? Tumatayo pa bang nasa tabi ni Kristo? Lumalakad pa bang kasama ni Kristo? Masabi pa yung may panindigan. Kung may panindigan, maganda ang ating patutuo. Maganda ang ating patutuo. Sapagkat patutuo, yan po ang pagpapatunay ng ating paninindigan bilang Kristiyan. Paano ka tumindig sa araw ng linggo? Kung kaisa ka ni Kristo, katabi ka ba niya sa araw ng linggo? Ang linggo po, kung tawagin yan, araw ng Panginoon. Himeras Kuriakos yan. Ibig sabihin, pagkaari ng Panginoon di atin yan. Nasaan ka? Pagkasantay. Kung ikaw na ay Kristiyan. Dahil kung hindi, puso lang yan. Hindi sa puso. Paano ka tumindig? Paano mo panindigan sa iyong asawa, sa iyong kapitbahay, na ikaw kay Kristo? Kaisa ka ba niya? Naninindigan ka ba para sa kanyang karapatan? Paano ka manindigan sa iyong personal devotion? Ginagawa mo ba? O pinanindigan mong, wala akong panahon eh, lagi ka ng gabi kung dumating eh. Pero may panahon kang magapunan. May panahon kang mag-almusal, may panahon kang maligo, may panahon kang kumain. Pero wala kang panahon sa devotion. Paano ka manindigan dyan? Kung ikaw ay kaisa at tumatayo kay Kristo, paano ka manindigan? Paano ka nagkakaugat ng iyong relasyon kay Kristo? Paano ka tumindig? Kumusta yung family devotion hanggang ngayon? Nagagawa mo bang turuan ng iyong mga anak tungkol kay Kristo? Anong alam nila? Lakwatsa. Natutunan mo ano ba? Kaysa ka ba ni Kristo? Lumalakad ka bang kaysa ni Kristo? Nagkakaugat ka ba ng malalim kay Kristo? Paano ka manindigan sa iyong mga kaibigan kapag ikaw ay naalok na makipagpuntahan muna sandali? Hindi ka naman iinom eh. Uupo ka lang. Pre.
Tapos pag nagtawanan sila tungkol sa Diyos, makikitawa ka na rin. Paano ka manindigan? Kaysa ka ba ni Kristo, tumatayo ka ba kay Kristo, nagkakaugat ka ba kay Kristo? Kaya kumusta ang pagkakaugat mo kay Kristo? Lumalalim ba? O nabubunot? Alam niyo, makikita niyo yung mga puno na lumilitaw yung mga ugat, kadalasan. Mais. Pagka ang mais ay nadaanan ng tubig yan, lumalabas yung mga ugat, sa isa. Pag may hangin, happy na yun. May mga niyog naman, na lumalabas din ugat sa ibabaw, pero alam natin malalim sa ilalim. Kasi ang ugat ng niyog, hindi lang pag ganyan, kundi palalim. Anong ugat meron ka? Mais? O niyog? Malalim kaya ang pagkakilala mo kay Kristo. Paano ka magdisiplina ng iyong anak? Malalim ba sa araw ni Kristo o malalim ang puot mo o galit mo? Kaysa ka ba ni Kristo? Tumatayo ka ba ni Kristo? Nagkakaot ka ba ni Kristo? Kayo rin mga kabataan. Kumusta ang ugat ninyo kay Kristo? Alam niyo, masabi niyo, siguro ang inyong magulang, nanay niyo mananampalataya. Kaya okay lang sa inyo, magkakamali kayo. Kaya yung kabataan, dapat yakinin niyo, siguraduhin ninyo, kung inyong mga magulang hindi mananampalataya, siguraduhin yung kayo ay sasampalataya kay Kristo dahil ang kaligtasan, hindi po ito sama-sama. Isahan ito. Kung maalala ninyo ang buhay ni Mrs. Lot. Si Lot, siya din pinakamapalad na babae. Sapagkat ang asawa niya, righteous, pamangkin ng isang magaling na tao kay Abraham. Asawa ni Lot, laging nakikinig ng Bible study ng pag-aaral. May mga anak siya na kumikilala rin sa Diyos. Pero itong si Mrs. Lot ang namatay. Naging asin. Dahil dumating sa pagkakataon, sa pagsubok, hindi siya pumasa. Siya ay sumuway dahil ang puso niya nasa Sodom and Gomorrah. Ang puso niya nasa Panginoon. Hindi sapat ang magkaroon ka ng kilala kay Kristo sa muso. Dapat nasa puso. Tanda natin mga kapatid, patayan po ng Kristiyano ay ang bunga. At hindi tayo maaaring makapamunga hanggang hindi tayo nagkaugat kay Kristo. Kung hindi tayo nagkakaugat kay Kristo, abutin ka pa ng 100 taon, hindi ka mamumunga kailangan. At ang batayan ng tunay na Kristiyano ay bunga. Nawa, sa hamong ito, matuto tayong tumayong matatag kay Kristo. Tayo na lang.